May mga lalaking pilit na pilit maging memorable. Laging nagchat-chat, laging available, laging nagpaparamdam. Pero napansin mo ba, madalas, sila pa yung madaling makalimutan. Samantalang may mga lalaking tahimik lang. Hindi sila palaging nandyan. Hindi sila nagpapakitang uhaw. Pero kahit wala sila, sila ang naiisip. Hindi dahil may ginawa silang flashy, hindi dahil may sinabi silang sweet, kundi dahil may iniwan silang espasyo. Kung gusto mong ikaw ang lagi niyang naiisip, hindi mo kailangan maging mas maingay. Hindi mo kailangan magpakitang gilas. Kailangan mong matutong umatras sa tamang paraan. At dito nagsisimula yon. Huwag mong ibigay ang buong presensya mo. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng karamihan ng lalaki ay binibigay nila ang buong atensyon nila agad. Oras, energy, availability, emosyon. Sa isip nila, mas ramdam niya, mas maaalala niya. Pero sa realidad baliktad. Ang isip ng tao hindi kumakapit sa laging nandyan. Kumakapit ito sa kulang, sa hindi pa tapos, sa may naiwan. Kapag palagi kang present, wala siyang kailangang isipin tungkol sa'yo. Alam niya kung nasaan ka. Alam niya kung ano ang mararamdaman mo. Alam niya na babalik ka. At kapag alam ng isang tao na sigurado ka, hindi ka na nagiging interesting sa isip niya. Nagiging background ka. Hindi ka kailangan mawala bigla. Hindi ka kailangan magpa-mysterious na pilit. Ang kailangan mo ay balance. May moments na nandyan ka. May moments na wala ka. At kapag wala ka, may buhay kang mas inuuna. Yan ang una niyang mararamdaman. Hindi curiosity, kundi respeto. At ang respeto ang unang hakbang para pumasok ka sa isip niya. Huwag kang mag-iwan ng emotional closure lagi. Mapapansin mo ito sa mga lalaking mabilis makalimutan. Lagi silang nagbibigay ng malinaw na emosyonal na ending. Asay matedakistod. Kapag nag-usap, kumpleto. Kapag nagpaalam, sweet. Kapag may issue, nililinaw agad. Sa isang banda mukhang mature, pero sa psychological level, wala kang iniiwang dahilan para isipin ka pa. Ang utak ng tao ay parang tab na bukas. Kapag sarado na, tapos na. Pero kapag may kaunting bitin, may kaunting hindi nasabi, may kaunting hindi sigurado. Babalik-balikan niya ng isip. Hindi ito manipulation. Ito ay natural cognitive behavior. Hindi mo kailangan maglaro ng isip. Ang kailangan mo lang ay huwag pilitin tapusin lahat. Minsan sapat na yung pag-usapan natin next time, okay lang. Naiintindihan ko. Hindi mo ipapaliwanag lahat. Hindi mo ipagtatanggol lahat. Hindi mo ipapakita lahat ng emosyon mo. Hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil marunong kang humawak ng sarili mo. At yan ang klase ng lalaking hindi basta nawawala sa isip ng babae. Magkaroon ka ng mundo na hindi siya kasama. Ito ang punto na mahirap tanggapin ng karamihan. Hindi ka niya iisipin kung ikaw mismo umiikot lang sa kanya. Ang lalaking may sariling direksyon, sariling problema, sariling goals, sariling mundo. Yan ang lalaking iniisip kahit wala. Bakit? Dahil nararamdaman niya na hindi ikaw ang humahabol sa validation. Ikaw ang may hinahabol na mas malaki. Kapag ang buhay mo ay puno kahit wala siya, automatic nagiging tanong sa isip niya, ano kaya ginagawa niya ngayon? Ano kaya yung mundo niya kapag wala ako? At dyan nagsisimula ang pag-iisip, hindi sa sweet messages, hindi sa good morning text, hindi sa paulit-ulit na updates, kundi sa presensya mong hindi needy. Stoic principle ito. Ang lalaking grounded ay hindi humihingi ng pansin dahil alam niyang may direksyon siya kahit walang audience. Kontrolin mo ang reaksyon mo, hindi ang sitwasyon. Maraming lalaki ang nawawala sa isip ng babae. Hindi dahil kulang sila, kundi dahil sobrang reactive sila. Konting lamig, nagpanic. Konting tagal ng reply, nag-overthink. Konting pagbabago ng tono, nagbabago rin sila. And sa bawat reaksyon, unti-unti nilang binibigay ang power. Ang problema dito, ang isip ng babae ay hindi kumakapit sa lalaking madaling galawin emosyonal. Kumakapit ito sa lalaking stable kahit may uncertainty. Kapag kalmado ka sa gitna ng confusion, may nangyayari sa dynamics, hindi niya agad mapapansin. Hindi niya agad marirealize. Pero sa subconscious niya, may tanong nalilitaw. Bakit hindi siya apektado? Bakit hindi siya naghahabol? Bakit parang buo pa rin siya? At ang tanong na yan, hindi nawawala agad. Stoic principle ito. Hindi mo kontrolado ang kilos niya, pero kontrolado mo ang sarili mo. At ang lalaking may self-control
ay nagiging reference point sa isip ng babae, hindi dahil dominant siya, kundi dahil hindi siya nadadala. Huwag mong gawing sentro ng desisyon mo ang emosyon niya. Isa pang tahimik na pagkakamali ng maraming lalaki ay ina-adjust nila ang sarili nila base sa mood ng babae. Kapag masaya siya, game ka. Kapag malungkot siya, todo salo ka. Kapag cold siya, ikaw ang umiinit. Unti-unti, nawawala ang sarili mong frame. At kapag nawala ang frame mo, nawawala rin ang gravity mo. Ang lalaking iniisip ay hindi yung laging nakatune sa emosyon ng babae, kundi yung may sariling baseline. May sarili siyang prinsipyo, may sarili siyang pacing, may sarili siyang standards. Hindi siya nagiging ibang tao para lang mag-match ng vibe. At dahil dito, nagiging unpredictable siya sa healthy way. Hindi siya chaotic, hindi siya manipulative, pero ramdam na hindi siya umiikot. At ang lalaking hindi umiikot sa emosyon ng iba ay lalaking iniisip dahil hindi siya madaling basahin. Matutong maging komportable sa hindi pagiging gustos. Ito ang part na hindi kayang tanggapin ng karamihan. Kung gusto mong manatili sa isip niya, kailangan mong tanggapin na may moments na hindi kanya pipiliin. At okay lang yon. Ang lalaking takot hindi magustuhan ay laging may ginagawa para mag-compensate. Extra effort, extra explanation, extra validation. Pero ang lalaking tanggap ang posibilidad ng rejection ay nagiging tahimik na solid. Hindi siya nagyayabang. Hindi siya nagyayabang ng confidence. Ramdam lang. At kapag ramdam ng babae na ang halaga mo ay hindi nakadepende sa approval niya, doon kanya iisipin, hindi dahil gusto kanya agad, kundi dahil hindi ka humihingi. Stoic truth ito. Ang taong hindi natatakot mawala ay may presence kahit wala. Iwan mo siyang may nararamdaman, hindi may sagot. Maraming lalaki ang gustong malinaw lagi ang lahat. Okay lang ba tayo? May mali ba akong nagawa? Ano ba talaga ako sa'yo? Logical. Diretso, mukhang mature. Pero sa emotional realm, ang sobrang linaw ay minsan pumapatay ng curiosity. Ang isip ng tao ay mas kumakapit sa nararamdaman kaysa sa nasasagot. Kapag umalis ka sa usapan na may konting reflection, may konting tahimik na tension, may konting hindi pa tapos, hindi kanya maiiwasang balikan sa isip, hindi ito tungkol sa laro. Ito ay tungkol sa emotional residue. Hindi mo kailangan mag-iwan ng drama. Hindi mo kailangan mag-iwan ng tanong. Minsan sapat na ang presensya na hindi nagmamadaling ipaliwanag ang sarili. At ang lalaking hindi nag-i-explain ng sobra ay lalaking may dignidad. Gamitin mo ang oras bilang kaalyado, hindi panakip. Ang oras ay may kakaibang epekto sa attraction. Ang lalaking laging nagmamadali ay lalaking gustong patunayan ang sarili. Ang lalaking marunong maghintay ay lalaking may tiwala sa value niya. Hindi ka nagmamadali sa reply. Hindi ka nagmamadali sa label. Hindi ka nagmamadali sa commitment. Hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil alam mong ang brainess may halaga. Hindi minamadali. At habang ikaw ay kalmado sa oras, ang isip niya ay unti-unting naglalagay sa iyo ng bigat. Bakit hindi siya nagmamadali? Bakit parang buo siya kahit hindi ako sigurado? At sa katahimikan ng oras, doon ka lalong naiisip, ipakita mong may buhay ka, kahit wala siyang validation. Ito ang final foundation. Ang lalaking iniisip ay lalaking may direksyon kahit walang audience. May ginagawa siya kahit walang pumapalakpak. May goal siya kahit walang nakakakita. May growth siya kahit walang nagva-validate. At kapag naramdaman ng babae na ang buhay mo ay gumagalaw, kahit hindi siya ang dahilan, may respeto na lilitaw. At kasunod nun, pag-iisip, hindi kanya iisipin dahil gusto mo siya. Iisipin kanya dahil may sarili kang mundo na pwedeng pasukin pero hindi niya kontrolado. Huwag mong gawing sukatan ang atensyon niya sa sarili mong halaga. Isa sa pinaka-subtle pero pinaka-delikadong trap ay kapag ang self-worth mo unti-unting nakatali sa atensyon niya. Kapag nag-reply siya, gumagaan ang pakiramdam mo. Kapag hindi, parang may kulang. Kapag sweet siya, buo ka. Kapag tahimik siya, may duda ka sa sarili mo. Hindi mo namamalayan, nagiging meter siya ng halaga mo. At kapag nangyari yon, ramdam ng babae kahit hindi niya maipaliwanag. Hindi dahil minamalit ka niya, kundi dahil ang taong humuhugot ng value mula sa iba ay nawawalan ng sariling bigat. Ang lalaking iniisip ay lalaking may internal validation. Ibig sabihin, hindi siya tumataas dahil pinili siya at hindi rin siya bumabagsak dahil hindi.
May baseline siya. May dignidad siya, kahit walang external confirmation. At kapag may lalaking ganito, ang isip ng babae ay kusang bumabalik dahil bihira ang taong hindi nang hihingi ng pahintulot para maging buo, matutong umalis ng walang eksena. Ito ang pinakatahimik pero pinakamabigat na galaw. Karamihan ng lalaki kapag nasaktan, gusto ng paliwanag, gusto ng closure, gusto ng huling salita. Pero ang lalaking may stoic frame, alam kung kailan sapat na ang katahimikan. Hindi siya nagwawala, hindi siya nanunumbat, hindi siya naghahabol ng huling emosyon. Umalis siya ng malinaw ang loob, tahimik, maayos. Walang iniwang gulo. At minsan, yan ang pinakamatagal manatili sa isip. Dahil walang drama na tinapos, walang eksenang nilagyan ng label, walang emosyon na nailabas lahat, may naiwan. At ang naiwan, binabalikan ng isip, hindi dahil gusto niyang bumalik, kundi dahil may lalaking marunong umalis nang hindi winawasak ang sarili niya. At ang lalaking marunong umalis ay lalaking hindi basta nabubura. Bago matapos, pahinga muna tayo sandali. Hindi lahat ng video kailangan matapos sa ingay. Minsan sapat na yung may naiwan kang iniisip. Kung may kahit isang parte dito na tumama, hindi mo kailangan i-share agad. Hindi mo kailangan mag-comment ng mahaba. I-like mo lang ang video. Isang tahimik na gesture na nagsasabing, may sense to, may napulot ako. Kung ganitong klaseng usapan ang hinahanap mo, pwede kang mag-subscribe. Hindi ito channel na magbibigay ng instant answers o mabilis na ego boost. Ito yung klase ng content na pinapakinggan kapag gusto mong mas malinaw ang isip, mas buo ang loob, at mas kalmado ang galaw bilang lalaki. Hindi tayo nagmamadali dito. Walang pressure, walang kailangan patunayan. Kung may oras ka pa pagkatapos nito, may susunod na video na pwede mong panoorin. Parehong tono, parehong direksyon, tahimik lang, pero pang matagalan.